Buksan natin ang ating mga Bible sa awit. Psalms 11 verse 3 to 7. Bakit Psalms yung nailagay ko? Dapat awit eh. Anyway, okay yan. So, ang sabi po dyan sa verse 3, ang mabuting tao'y mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira? Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan. Yan. Doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono at buhat do'y pinagmamasdan ng lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Verse 5. Yan, ang sabi po, ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail siya ay lubos na namumuhi. Verse 6. Pinauulanan niya ng apoy at asopre ang masasamang tao. Alam niyo na kung saan pupunta yun, no? At saan lugar yun. At sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapasok. Last verse. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya'y sumusunod. Maganda yung last verse, no? Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya'y sumusunod. Ito po yung ating title, mga kapatid. Kapag gumuho ang pundasyon. Church, ano bang naiisip ninyo, mga kapatid, kapag naggumuho na, o ibig sabihin, nagiba, nawasak, nasira na yung pundasyon, ano ang nasa isip ninyo? Okay, guess lang. Anong nangyayari kapag nasira ang pundasyon? Oo nga, guba. Tama. Wasak. Sira. Ano pa? Wala na. Devastated na. Kung nawasak na yung pundasyon. So, pupokus po tayo ngayong umaga sa verse 3. Ganito po yung tanong dyan, no? Ayan yung tanong sa verse 3. Ang mabuting tao ay mayroon bang magagawa kapag ang pundasyon ng buhay ay nasira? Yan yung tanong dyan, oh. Napakaganda ng tanong. Ang sabi po sa Good News Translation, ganito po, there is nothing a good person can do when everything falls apart. Walang magagawa ang isang mabuting tao kapag ang lahat ay bumagsak. At ang sabi po sa New English Translation, when the foundations are destroyed, what can the godly accomplish? Yan, mahirap po mga kapatid kapag nawala na yung ating pundasyon, yung ating maaaring itong mga bagay na ito ay yung tinutukoy ng verse 3. Maaaring ang mga pundasyon na ito ay ito yung pundasyon ng ating character. Pundasyon ng ating pagkatao. Maaring pundasyon to yung ating attitude or ating mga pananampalataya. Maaring ding pundasyon ito ng relasyon natin sa Diyos. Marami. Kapag ang mga bagay-bagay na nabanggit ko, nawasak yan, nasira, wala na. Hindi na, ang hirap nang ibalik. Lalong-lalo na mga kapatid yung character ng tao. Mamaya meron akong ipapalabas sa last part na video. Maganda po yun. Tingnan natin mamaya. Church, kapag ang pundasyon ay nasira, napakahirap ibalik. Magsisimula ka na naman sa panibago. Tama ba? Isipin mo ha, magpapasimula ka na naman sa bago, di panibago na namang trabaho yan. Kumbaga sa atin, kapag yung ating karakter, yung ating pagkatao, pag-uugali ay nawasak, nasira, wala na. Wala na. Wala na patutunguhan yung buhay natin. Sira na nga yung karakter natin eh. So church, no? Tandaan po natin, ang pagtatayo
ng isang tahanan or gusali, napakahalaga po ng karunungan at kahalaman. Kapag tayo ay magtatayo ng bahay or gusali, napakahalaga ng mga karunungan. Pagka gusali, building, kailangan marami kang engineer dyan. Yung mga expert. Pero kung bahay, dapat magaling yung iyong foreman, magaling ang iyong karpintero. Dapat may alam, hindi lang basta, kasi may mga karpintero akong nakita na rin na basta nang makagawa, wala na. Kahit hindi maayos, sige lang, basta lang ang makagawa. Pero mga kapatid, merong illustration sa Bible na alam nyo to. Familiar kayo siguro? May dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Alam nyo ba? Saan matatagpuan yon? Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Tama naman di ba? Kung magtatayo ka nga naman ng bahay, siyempre doon sa ibabaw ng bato. Parang isang building, doon po sa Manila, sa EDSA, dati po yan, hindi pa yan maraming building dyan. Ngayon, nung nakapunta na sila, ito mga batang to. Nataanan nyo, puro building na, no? Lalaki na. Pero noon, hindi ganyan. Nung hindi pa ako pupunta ng Surigao, hindi pa ganyan niya. Marami pa lang yan naghuhukay. At bago sila gumawa ng pundasyon, itong mga matataas na building na itatayo, alam niya yan, Emil eh. Bago sila magtayo ng mataas na gusali, uhukay sila ng malalim at marami silang gagamitin ng mga sabihin na natin mga AV equipment. Uhukay nila yan at kapag naabot na nila yung bedrock na sinasabi, yung bato talaga na doon sa ilalim, doon na sila magsisimula ng pundasyon. Dahil sigurado kasi bato na yun, hindi na mahuhukay yun bato na yun Ganon yun kapag nakakita kayo ng mga naghuhukay na nagtatayo ng building. Etong taong ito, matalino to. Sabi ng Panginoon kasi nagtayo siya ng bahay niya at ang kanyang bahay nakatayo sa ibabaw ng bato. So matalino siya, sabi ng Lord. At meron naman isang tao na ganito naman ang kanyang ginawa. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal. Ewan ko sa mga translation sa inyong mga Bisaya, buwang yata dyan Buwang ba? Buwang-buwang sa Bisaya. So maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Grabe, no? Isipin mo naman, magtatayo ka ng bahay mo sa buhok. Kaya nga tingnan niyo yung mga bahay na malapit sa dagat. Di ba kapag bumabagyo, kapag malakas yung alon, ginaganon yung buhangin. Ano nangyayari? Eto na yun. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Imaginin natin, no, kung ikaw ay nagtayo ng bahay sa ganyang itsura, sa buhangin, tapos dumating yung si Odette, wala na. Sigurado, wasak na wasak ang iyong bahay. Tulad nito, tignan nyo yan. Tading ano yan, tubig yan, tapos yung kanyang pundasyon nawasak, bumigay. Kasi nga mahina ang pundasyon, pero kung ang pundasyon na ginawa dyan, malalim, tapos malaki, matibay, hindi naman basta yan mawawasak. Nakuha natin? Ganyan ang kahihinatnan ng mga bahay
na itinayo ng hindi matibay, hindi matatag ang pundasyon. Ganon din tayo sa ating buhay. Kapag yung pundasyon ng ating relasyon sa Diyos, hindi malalim, hindi matibay, hindi matatag, madali tayong bibigay. Hello mga kapatid. Ganyan po yan. Alam niyo mga kapatid, we are the spiritual temple of the living God. Naniniwala po ba kayo? Tayo ay mga spiritual na templo ng buhay na Diyos. Naniniwala ba tayo doon? Hello? Talaga ba? Naniniwala kayo na tayo ay templo ng buhay na Diyos? Ngayon ang tanong, are we living as a Christian? Yan ang tanong. Or are we living belonging to Christ? Maraming katanungan yan. Kung sinasabi natin na tayo ay templo ng buhay na Diyos, namumuhay ba tayo bilang isang Kristiyano? Hello? Hindi lang sinasabi natin, Kristiyano ko, Kristiyano ko. Ipinapamuhay ba natin yung buhay Kristiyano? Ang buhay Kristiyano, ibig sabihin tayo ay namumuhay sa Panginoon. Hello? Nakikita sa atin yung katangian ng ating Panginoon. Hello? Templo tayo ng ating Panginoon eh. Naninirahan sa atin. Ang Panginoon, andi dito. Yun yung mga katanungan eh. Kung tayo ay naniniwala na tayo templo ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon upang hindi tayo madaig ng mga bagay-bagay na nakapagpapahina sa atin. Ito po yung sabi dyan, no? 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Excuse me. Sorry. Verse 5. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Maging bahagi daw tayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Representative tayo, pare, ibig sabihin, malaki yung role na ginagampanan natin bilang mga Kristiyano. Anong sabi? Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kadugod-dugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun yung hinahanap sa atin ng Lord. Yung nakadulugod sa Kanyang paningin araw-araw. Hello? Araw-araw. Kung tayo'y nananambahan, ibigay natin yung nakadulugod sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga siguro, hindi na siguro napakahalaga na kapag tayo'y nananambahan, para hindi kayo ma-distract, aside nyo or isantabin ninyo ang inyong mga cellphone. Kung yan ang nakaka-distract sa inyo. Lalo na pag dito, okay nga, naka-silent mode nga, naka-vibrate. Kunwari, pupunta sa CRE, hihi, titingin. Hello? Dapat ibigay natin sa Lord araw-araw kahit wala tayo sa simbahan, nasa bahay tayo, nasa work tayo, nasa school tayo, nasa man tayo, ibigay natin sa Lord. Ayun ang sabi dyan, no? Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na nakalulugod sa Kanya sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya nga tinuturo ni Kuya Kenan sa mga youth, meron silang mga sinagot-sagot eh. So marami silang nakita doon na mga kahinahan ng iba, meron namang kalakasan ng iba. Marami yun eh. 1 to 72 ba yun? Bigyan, no? Yung sinasagot, 1 to 72. Oh. At may grade yun, makikita mo doon ano yung kalakasan mo. At lumabas sa kanyang, sama si Teacher Kenan, nung kanyang sinagot, lumabas doon, marami sa kanila na ang kahinaan ay prayer. Yun ang kahinaan ng mga Kristiyano. Prayer
at Word of God. Ito yung dapat ginagawa natin eh. Pero ang mga Kristiyano, ayaw manalangin, ayaw magbasa ng salita ng Diyos. So kapag hindi natin kinakain yung mga bagay niya, para sabihin natin sa mga bata or sa mga tao na ayaw ng ampalaya. Samantalang yung ampalaya, yun yung pinakamaganda. The best para sa akin, yun yung mabitamina. Yung ganun din ang prayer sa mga Kristiyano. Kinatatamaran nila ang prayer. Bato-bato sa langit, no? Yung iba, ay pang babae lang yan, pang matanda lang yan. Tignan nyo nga sa Bible, halos mga lalaki yung mga tinawag ng Lord. Sila yung men of God, sila yung mga tao, mga lalaking nananalangin para sa ating Panginoon. Hello? Dapat ang espiritual na templo ng Diyos na tinutukoy dito ay yung mga talagang tayong mananampalataya na mahalaga sa kanyang paningin. Yung buhay natin dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Ito po ang tanong, what is the purpose for the temple of the Lord? What is the purpose for the temple of the Lord? Number one, it is the place of worship ito. Tayo ay nandito, ito yung lugar para tayo ay manambahan sa ating Panginoon. Bigyan natin yung best natin, hindi na kailangan sabihin pa ng song leader, itaas yung inyong kamay. Hindi na. Kayo na mismo, kasi relationship yan eh. Kung okay ang relasyon mo sa Panginoon, kaya mong itaas ang iyong mga kamay, mga pupuri. Pero kapag hindi malalim at hindi mo kilala ang iyong sinasamba, natural, para katuod, ganun lang. Tanganan mo, pero kapag ikaw, malalim ang iyong relasyon sa Panginoon, kilala mo siya, ikaw ay magpupuri ng ibibigay mo yung boss. Kanina nga, nung kumanta nga ako naramdaman ko nga may dumugo dumugo. Pero okay lang. Kaya pa Lord, sabi ko. Anong sabi po dito sa John chapter 4 verse 23 to 24? Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais o inahanap ng Ama. Mga kapatid, yun yung hinahanap ng ating Panginoon. Yun yung hinahanap ng Diyos Ama. Yung sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ano sabi sa verse 24? Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yan. Katotohanan, hindi yung nagpa-plastic-plastikan lang. Andi dito tayo sa church. Kunwari, pasigaw-sigaw, patadong-tawag, pero yung mindset, yung kanyang isip nandoon sa labas. O, kunwari, masaya siya, tatalong-talong, papalapalakpak, hallelujah ng hallelujah, pero deep inside, punong-puno ng tighati ang kanyang puso. Ibigay natin sa Lord yan kapag tayo'y nananambahan sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Nakikita niya yung kalagayan mo. Gusto ng Lord mapalaya ka. Amen. Hindi lang ikaw ay sumasamba, dapat malaya ang iyong pagsamba sa Lord. Hindi napipilitan kasi yun ang hinahanap ng Diyos. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais o hinahanap ng Ama. Yung sasamba sa Kanya na tunay. Hindi nagbibiro, hindi naglalaro. Amen? Amen. Ano pa? What is the purpose for the temple of the Lord? Number 2, it is the house of prayer. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mag-pray tayo. Kung kayo ay nakaupo dyan, hindi pa nagsisimula, maganda siguro na kayo ay nananalangin. Kahit kung hindi kayo
nagsasalita sa Word of God, kahit sa mind lang ninyo, nagtatangis kayo, rabash, karabakandar. Ako ganun ginagawa ko minsan pag nakaupo ko doon, nagpipray ako, Lord, sama mo ko, Lord, tulungan mo ko, Lord, sa akin. Message. Dahil pag wala ka, wala namang kwenta itong aking gagawin. It is the house of prayer. Mag-pray tayo. Anong sabi na naman dito sa Matthew 21:13, New Living Translation? My temple will be called a house of prayer. Hello? Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Tayo yun. Mag-pray tayo. Hindi na sinabi niya si pastor lang ang mag-pray. Hindi niya sinabi si worship leader lang ang mag-pray. Lahat tayo. Hello? Dahil tayo'y tahanan ng Diyos. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Kaya napakalaga na mag-pray tayo. Kaya ng umaga, pag-gising ko 4:30, papasok na sana ako sa kwarto para mag-pray. Bigla akong lumabas, binuksan ko yung cellphone ko dahil baka may importanteng message. Pagbukas ko, sabi ni Pastor Eddie, yung ating coordinator sa Jesus Reign sa Surigao City. Surigao. Pastor pa, baka pwede mo samahan si Pastor Piping. Kasi nasa Manila kami ngayon. Kahapon magkasama kami, pero sila magkasama na sa Manila. Magbiyahe. So ang ginawa ko, naghilamos ako, hindi ka magluluto muna ako, mamaya na yan. Ako'y naghilamos, tapos tumakbo na ako doon sa flagpole, sinamahan ko si Pastor Piping. So ganun mga kapatid, tawag yan ng ating Panginoon. Mas-pray tayo, kaya kami nagpipray doon, para sa bayan, para sa pamilya, para sa ating mga leader, sa lahat. Kung ano yung mapag-uusapan namin na i-delete ng Holy Spirit, yun yung pinagpipray namin. It is the house of prayer. Sabi, my temple will be called a house of prayer. Tayo yun. Mag-pray tayo. Napakalaga ng prayer. Ang prayer, napapagalaw natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam naman natin yan, malaki ang nagagawa ng prayer, wala namang bayad. Pero ayaw natin mag-prayer. Kasi nga po, hindi natin kilala yung Diyos na ating tinatawagan. Pero kung kilala mo siya, lagi kang lalapit sa Kanya. Lagi kang magtatanong sa Kanya, Lord! Lord, puro Lord yun. Pag hindi ka naman marunong manalangin, sabihin, ang Holy Spirit, tuturuan ka, Lord, turuan mo kung manalangin ng wasto, sabi mo sa Lord. Para yung prayer mo magiging maayos. Amen ba, mga kapatid? Amen. Number 3. Okay. Ano ba yun? Tama ba yung nakikita ko? Okay. Aga pa. Number 3. What is the purpose of the temple of the Lord? It is the place of offering and sacrifice. Ito yung lugar para mag-offer tayo. Isakripisyo natin. Offering. Tamang lugar. Ito, alam natin, Matthew, Malakay 3:10, Amplified Bible. Bring all the tithes, the tenth into the storehouse, so that there will be food in my house. Nabanggit na naman po din yung offering and sacrifice. Yung mga tithes. Church, makinig kayo mabuti ha. Sasabihin ko po sa inyo ito nanggagaling sa aking puso. Sa aking espiritu. Mahalaga po yan. Marami tayong nakikita, marami tayong napapanood sa mga ano ba tawag ito? Sa social media, sa Facebook, maraming mga ngaral na ng mga patungkol sa tithes.
At merong mga nagtuturo na hindi na raw kailangan ito. Tithes. At may nagtuturo na ganito, hindi na rin talaga kailangan ito. At marami nagtuturo na ganito. Asan ba kayo doon? Asan ba kayo doon? Tignan ninyo mga kapatid. Kung hindi yan sa Malakay treated, sa palagay ba kaya nyo nag-survive itong church natin? Tanong, kung hindi sa katapatan ninyo na kayo'y sumusunod sa ating Panginoon, ibinibigay niyo yung sabi ng Bible, binibigay niyo dito. Eto, napapatuloy yung church. Kaya sabi dyan, no, bring all the tithes that tenth into thy storehouse, so that there may be food in my house. So, anong ibig sabihin yan? Pambayad ng ating church. Pambayad ng kuryente. Si pastor walang trabaho. Pinapakain ninyo. Salamat sa inyong mga tithes. Pero ako nagta-tithes din. Alam ng ano yan. Magbibilang. Kung paano kami nagta-tithes yan. Kapag may nagbigay, bawas kaagad. Pag may nagbigay, bawas kaagad. Ito. Kaya nagpapatuloy. Pero yan, ang tawag yan ng Lord, dapat matuto tayong sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Anong sabi niya pag sinundan niyo? Test me! Sulayi ako! Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, kung gusto niyo talagang maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon, ipamuhay niyo itong Malakay 3:10. Ang sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako, test me, sulayi ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na wala na kayong mapaglalagyan. Basahin niyo ang inyong Bible. Kung nagkamali ako sa pagsabi, basahin ninyo. Kaya nga yan, ginagawa namin ni Pastora yan dahil mahirap magturo ng hindi mo ginagawa. Ano? Hindi pwedeng nagtuturo ka pero hindi ka naman sumusunod sa Lord. Kaya natin ginagawa yan, kaya nga pinagpapala ng Diyos ang mga tao masunurin sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Sabi sa Tagalog, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Si Lord ang magpo-provide mga kapatid, at tayo ay ginagamit ng Diyos para masustain, para magpatuloy ang kanyang gawain. Papalad kayo kung gamitin kayo ng Lord na magiging na isang kingdom provider. Ibig sabihin, pinagpapala kayo ng Lord at nakikita nyo ang pangangailangan ng church at ibinibigay ninyo ang mga bagay para sa church. I-bless kayo ng Lord dyan mga kapatid. Amen? Number 4. What is the purpose for the temple of the Lord? It is the place of meeting with the Lord. Yan, pag pumupunta tayo, nagpi-fellowship tayo, mahalaga yan. Minimit natin ang Panginoon, hindi lang tao. Number 5, it is the dwelling place of the presence of God. Dapat nadarama ninyo, nadarama natin yung presensya ng Diyos. Kaya pag tayo nananamba, Lord, i-welcome mo kami sa iyong presensya. Nawa, madama namin ang iyong presensya, Panginoon. Alam niyo, kapag naramdaman natin, naranasan natin yung presence ng Lord, ando doon na lahat. In the presence of the Lord, there is joy, peace, marami. Andi yan lahat. Pag ginawa natin yan. Amen ba? Amen? Amen. Jesus is the cornerstone. Para tumibay lalo yung ating pundasyon, yung ating pananampalataya, siya ang cornerstone. Ang sabi sa Mateo 21:42, nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan?
ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Yan. Ito yung mga itinakwil ng mga tao noon, pero siya ang ginawa ng Diyos para maging batong panulukan. Andyan sa mga tabi-tabi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoon ay matibay na muog at ating sandigan, ang ating Panginoong Jesucristo, kapag tayo ay nasa Kanya, nakakasigurado tayo, mga kapatid. Dahil ang ating pundasyon na kinaaniban, this is the kingdom that cannot be shaken, sabi ng Bible. Hindi ito nauuga, hindi natitinag, dahil matibay at matatag. Ephesians 2:20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at propeta na ang batong panulukan ay si Hesus Kristo. Yan yun. Colossians 1:18a, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Tayo ang katawan, ang church ay katawan ng ating Panginoon, siya yung head. Amen? Bilang iglesia at katawan ni Kristo, dapat ang magiging pundasyon ng ating buhay Kristiyano, ng ating pamilya, ng ating buhay, ay dapat ang ating Panginoong Kristo. Ang mga plano at mga layunin ng Diyos sa ating buhay ay dapat nasusunod at nakikita. Dito na po ako magkukonklud, mga kapatid. Abi, mamaya. Pagkatapos ko, Abi, ipa-play mo yung bago ako mag-pray. So what is the purposeful building foundation? Ano daw ang layunin ng pagtatatag ng pundasyon? God wants His people to worship Him. Yun ang gusto ng Lord. Sambahin natin siya. Worship God in the beauty of His splendor. Sabi nga doon sa Psalm. God wants His people to be a house of prayer. Kaya mga kapatid, mahalaga na tayo ay nananalangin. Abi, lapit na ba? Mamaya. God wants His people to offer and sacrifice their body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. And then last, God wants His people to dwell in the presence of God. Yan po yun. Meron lang ako ipapalabas sa screen. Manood tayo ng konting video. And then bago tayo mag-pray. Saan ba yun? Tingnan nyo mga kapatid yung ano. Bago tayo mag-pray. When they can't destroy your character, they'll try to destroy your reputation. Because character is who you really are. Reputation is simply what other people think you are. And toxic people know something. It's easier to spread rumors than it is to face the truth. So they'll twist stories, play the victim, leave out details, and hope people judge you without hearing your side. But here's the lesson. A damaged reputation can rebuild. A damaged character cannot. So don't spend your life chasing rumor. Don't explain yourself to everyone. Protect your character. Stay honest. Stay consistent. Because in the end, people may question your reputation, but your character will always tell the story. Nagawa natin? Ulitin mo isa pa. Bago ako mag-pray.
When they can't destroy your character, they'll try to destroy your reputation. Because character is who you really are. Reputation is simply what other people think you are. And toxic people know something. It's easier to spread rumors than it is to face the truth. So they'll twist stories, play the victim, leave out details, and hope people judge you without hearing your side. But here's the lesson. A damaged reputation can rebuild. A damaged character cannot. So don't spend your life chasing rumor. Don't explain yourself to everyone. Protect your character. Stay honest. Stay consistent. Because in the end, people may question your reputation, but your character will always tell the story. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayong manalangin. Kita niyo po yung video po na sinasabi nung babae. Napakalaga po mga kapatid yung karakter natin. Yung reputation. Alam niyo yung reputation, kung babasahin niyo po ang Ephesians, ang ating Panginoong Kristo. Nagpakumbaba siya. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya at namuhay bilang sangalipin. Pero tayong mga tao, tinataas natin yung ating mga sarili. Pero yung karakter natin hindi maayos. Ang tinitignan ng Lord ang karakter natin. Ang tinitignan ng mga tao yung karakter natin, hindi yung kakayanan natin. Ano yung meron tayo? Ano yung abilidad natin? Ano yung mga na-accomplish natin? Hindi. Karakter ang tinitignan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid, pasakop natin sa Lord, maging honest tayo sa Kanya na hindi natin nagagawa yung mga bagay-bagay. Turuan tayo ng Lord na magbago. Hindi man tayo perfect. Maraming aayusin ng Lord sa atin. Pero willing lang tayong ipaayos sa ating Panginoon. Huwag na natin patigasin pa ang ating mga puso, mga kapatid. Dahil lahat tayo ay aharap sa ating Panginoon sa Kristo. How many years ka lang nakaupo dyan, tapos at the end of the day, pag umarap ka sa Panginoon, hindi ka niya kilala. Sayang lang. Maikli lang ang buhay ng tao. Pero dapat ipamuhay natin, mamuhay tayo ng nararapat sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga mistake, meron tayong nagawang hindi maganda, ask forgiveness. Pag may nakapanakit sa atin, patawarin natin sila upang kagaroon makapamuhay tayo ng mapayapa. Father God in heaven, maraming salamat po, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na concern sa amin. Ang kapakanan namin ang lagi mo tinitignan, Lord. Marami man kaming pagkukulang, O Diyos. Marami man kami nagawa ng hindi maganda sa iyong paningin, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord God, ito yung nais mo, Panginoon, na kami bilang templo mo. Nagawin namin ang kalugod-lugod sa inyong paningin. Lord God, kami manalangin. Ipanalangin namin ang bawat isa, Panginoon. Lord God, kung kami ay manadambahan, Lord God, hinahanap mo sa amin yung sasamba kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Lord God, ilagay niyo po yung desire, Lord, sa aming mga puso. Na kapag kami ay sumasamba sa inyo, Panginoon, nadarama namin ang presence mo, Lord God. Hallelujah, Rabakandaramayasya. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, i-bless niyo po ang inyong mga anak. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang bawat pamilya na narito, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat sa iyong paggabay bawat araw. Salamat sa mga anghel, Panginoon, na nagmi-minister sa amin. Thank you, Lord God, sa proteksyon sa bawat araw. Salamat din sa good health, Panginoon. Salamat din sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon, Lord God. Ganon din, Lord, i-extend niyo ang inyong blessing sa mga kapatid namin na wala ngayong umaga. Samahan niyo po sila, Panginoon. Malain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa. O Lord, pasaganain ang kanilang mga buhay. At bigyan niyo po, Panginoon, ng malagong buhay spiritual ang bawat isa, Panginoon.
Salamat po, O Diyos, na kayo ang aming pundasyon. Kayo ang aming Panginoon. Kayo ang lahat-lahat sa amin. Salamat po, Diyos, ibinabalik po namin ang lahat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.